Sa kasaysayan ng telebisyon at showbiz sa Pilipinas, may mga personalidad na hindi lamang kinikilala dahil sa kanilang talento at husay sa harap ng kamera, kundi dahil sa lalim ng kanilang pagkatao, disiplina at malasakit sa kapwa. Isa sa mga natatanging personalidad na ito na nakatala sa isip ng maraming Pilipino ay si Toni Rose Gaida. Siya ay hindi lamang kilalang host at artista kundi isa ring halimbawa ng isang babaeng lumaki sa ilalim ng gabay ng isang iconic na ina. Nakaranas ng tagumpay at trahedya sa parehong panig ng buhay at nagdesisyong manatiling totoo sa sarili sa kabila ng ingay ng showbiz. Ang kanyang kwento ay isang pagsasama ng kasikatan, personal na pakikibaka, pamilya at pananalig, isang kwento na patuloy na nagbibigay inspirasyon sa mga Pilipino. Ipinanganak si Toni Rose Danon Gaida noong 30 ng Agosto 1958 sa Maynila. Siya ang anak ng kilalang aktres at humanitarian na si Rosa Rosal na hindi lamang nagtagumpay sa pelikula kundi kilala rin sa kanyang dedikasyon sa pagtulong sa kapwa at ng Amerikanong piloto na si Walter Gaida. Ang pinaghalong kultura at pinagmulan na ito ay nagbigay kay Toni Rose ng natatanging pananaw sa mundo. Bagamat anak siya ng isang kilalang personalidad, hindi siya lumaki sa marangyang pamumuhay o sa paligid na puno ng pagpapakita ng kayamanan. Ang kanyang kabataan ay ginugol sa isang tahanan na may malinaw na disiplina, pagpapakumbaba at pagpapahalaga sa tamang asal. Dito niya natutunan ang kahalagahan ng pamilya, responsibilidad at malasakit sa kapwa. Malaki ang naging impluwensya ng kanyang ina sa kanyang pagkatao. Bata pa lamang si Toni Rose ay nasaksihan niya kung paano isinasakripisyo ni Rosa Rosal ang sariling kaginhawahan upang tumulong sa mga nangangailangan. Nakita niya ang dedikasyon ng kanyang ina sa Philippine National Red Cross at sa iba't ibang charitable organizations. Ang mga karanasang ito ay nagturo sa kanya na ang tunay na halaga ng isang tao ay hindi nasusukat sa kasikatan o sa dami ng taong nakakaalala sa kanya, kundi sa kabutihang nagagawa niya para sa kapwa. Sa murang edad, nahanap ni Toni Rose ang halaga ng serbisyo at puso para sa iba. At ang mga aral na ito ay nagsilbing pundasyon ng kanyang pagkatao sa hinaharap. Sa kabila ng impluwensya ng kanyang ina, hindi pinilit ni Rosa Rosal na agad pumasok si Toni Rose sa showbiz. Sa halip, binigyan siya ng kalayaang tuklasin ang sarili at magdesisyon sa sariling oras. Ito ay nagbigay sa kanya ng matibay na pundasyon ng disiplina, self-awareness at malusog na pananaw sa buhay. Nang siya ay handa na, pumasok siya sa industriya na may sapat na maturity at malinaw na pag-unawa sa kung ano ang responsibilidad ng pagiging isang public figure. Hindi siya basta-basta pumunta sa showbiz dahil sa pangalan ng kanyang ina. Siya'y pumasok na may sariling determinasyon at layunin. Ang kanyang unang hakbang sa showbiz ay bilang modelo. Naging bahagi siya ng mga kilalang Kamay Girls noong dekada 70 kung saan unti-unting nakilalang kanyang mukha at tindig. Ang pagiging modelo ay naging tulay para sa kanya upang makapasok sa telebisyon at pelikula. Kalaunan, sinubukan niyang mag-arte sa ilang pelikula, kabilang ang Juana Cosi noong 1977. Bagamat hindi agad naging pangunahing aktres, ginamit niya ang bawat pagkakataon upang hasain ang kanyang kakayahan at kumpiyansa sa harap ng kamera. Sa panahong iyon, natutunan niya ang tagumpay sa showbiz ay hindi lamang nakasalalay sa kagandahan o sa pangalan ng pamilya, kundi sa tiyaga, dedikasyon at talento. Mas lumawak ang kanyang karera nang siya ay pumasok sa pag-host. Isa sa mga unang makabuluhang hakbang niya dito ay ang pagiging bahagi ng programang Lunch Date noong dekada 80. Dito, napatunayan niya ang kanyang natural na kakayahan sa pakikipag-usap sa mga tao at sa pagiging epektibong host. Ang kanyang personalidad ay nakapagbigay ng koneksyon sa manonood. Ang kanyang mga ngiti, pagpapatawa at pagiging maaasahan sa harap ng kamera ay nagpatibay ng kanyang reputasyon. Hindi kailanman nagpakitang mataas o palalo si Toni Rose, bagay na lalong nagpamahal sa kanya sa mga tagahanga at audience. Ang pinakamahalagang yugto ng kanyang karera ay dumating nang siya ay maging host ng noontime show na Itbulaga, isang institusyon sa telebisyon ng Pilipinas. Sa loob ng halos 18 taon, naging bahagi si Toni Rose ng pang-araw-araw na buhay ng maraming Pilipino. Sa bawat tanghali, ang kanyang mukha, tinig at presensya ay nagdala ng saya, aliw at inspirasyon sa mga manonood. Hindi lamang siya basta host, siya isang tagapaghatid ng pag-asa sa mga kalahok at audience na dumaraan sa hirap ng buhay. Bilang host ng Itbulaga,
Ipinakita ni Tony Rose ang kanyang kakayahan hindi lamang sa pagpapatawa, kundi sa pakikipag-ugnayan sa mga kalahok at audience. Sa mga segment na may temang empathy at pagtulong sa kapwa, kitang-kita ang kanyang sinseridad at malasakit. Ramdam ng manonood ang kanyang pagiging totoo na isang kalidad na bihira sa mundo ng showbiz. Maraming Pilipino ang nakaramdam ng koneksyon sa kanya at ito ang dahilan kung bakit nanatili siyang minamahal sa loob ng maraming taon. Sa kabila ng matagumpay na karera, hindi naging madali ang kanyang personal na buhay. Siya ay nag-asawa at nagkaroon ng 2 anak na lalaki. Ang pagiging ina ay naging sentro ng kanyang mundo at dito niya natutunan ang tunay na kahulugan ng responsibilidad at pagmamahal. Bagamat duman siya sa paghihiwalay, nanatili siyang mapagmahal at dedikadong ina. Pinapakita ang tamang balanse sa pagitan ng pagiging public figure at pamilya. Isang napakalaking trahedya ang dumating noong 2010 nang pumanaw ang kanyang bunsong anak sa isang aksidente. Ang pangyaring ito ay yumanig sa kanyang pagkatao at nag-iwan ng walang katumbas na lungkot. Ang pagkawala ng anak ay isang sugat na hindi kailanman maghihilom ng buo. Ngunit sa kabila ng malalim na dalamhati, pinili ni Tony Rose ang magbigay ng kabutihan sa iba sa pamamagitan ng pag-donate ng mga kornea ng kanyang anak. Ang hakbang na ito ay nagpakita ng kanyang walang kapantay na lakas, malasakit at pananalig sa kabutihan kahit sa gitna ng personal na pagdadalamhati. Ang trahedya ay nagbukas ng bagong pananaw kay Tony Rose sa buhay at karera. Unti-unti niyang naramdaman ang pangailangan na umatras mula sa mabilis at mabigat na takbo ng showbiz. Ang walang tigil na trabaho at presensya sa telebisyon ay nagdulot ng matinding pagod, hindi lamang sa katawan kundi sa damdamin. Napagdesisyonan niyang bigyang prioridad ang pamilya, sariling kalusugan at pananalig sa Diyos. Ang desisyon niyang umalis sa Itbulaga noong 2014 ay hindi bunga ng alitan o galit, kundi isang maingat na hakbang para sa kanyang personal na kapayapaan. Pagkatapos niyang umalis sa show, mas pinili ni Tony Rose ang tahimik at makabuluhang pamumuhay. Siya ay naging bahagi ng A Song of Praise Music Festival, isang programa na nakatuon sa pananampalataya at inspirasyon. Ang proyektong ito ay sumasalamin sa bagong yugto ng kanyang buhay, mas tahimik, mas makabuluhan at mas nakatuon sa pagtulong sa iba sa pamamagitan ng mensahe ng pag-asa at kabutihan. Mas naging pribado siya, mas nakatuon sa pamilya at mas malalim ang kanyang pananaw sa buhay. Sa pagdaan ng mga taon, patuloy na pinahalagahan ni Tony Rose ang mga simpleng bagay. Mas madalas siyang makitang kasamang pamilya, nag-aalaga sa kanyang ina hanggang sa huling sandali nito at lumalapit sa Diyos upang magpatibay sa pananalig at pananaw sa buhay. Kahit hindi na siya araw-araw sa telebisyon, ang kanyang presensya at impluwensya ay nananatili sa puso ng mga Pilipino. Sa kabuuan, ang buhay ni Tony Rose Gaida ay kwento ng isang babaeng lumakad sa liwanag ng entablado ngunit hindi kailanman naligaw sa anino ng kasikatan. Siya ay anak na pinakitaan ng mabuting halimbawa ng ina, isang mapagmahal na ina sa sarili niyang mga anak, isang host na nagbigay saya at pag-asa sa milyong-milyong Pilipino at higit sa lahat, isang tao na piniling pakinggan ang tibok ng sariling puso. Ang kanyang kwento ay nagpapaalala na ang tagumpay ay hindi nasusukat sa tagal ng pananatili sa telebisyon, kundi sa lalim ng bakas na iniwan sa puso ng mga tao. Sa huli, ang buhay ni Tony Rose Gaida ay patunay na ang tunay na tagumpay ay hindi lamang nakikita sa liwanag ng kamera o sa palakpak ng madla, kundi sa katahimikan, kabutihan at katotohanang pinipiling yakapin sa sarili. Siya ay nananatiling inspirasyon, isang ilaw na patuloy na nagliliwanag kahit pinili na niyang tahakin ng tahimik ngunit makabuluhang landas ng buhay. At isang paalala sa lahat na sa kabila ng kasikatan, personal na hirap at trahedya, may puwang pa rin ang pagmamahal, serbisyo at kabutihan. Ang kanyang kwento ay mananatili sa alaala at puso ng mga Pilipino, hindi lamang bilang isang host o artista, kundi bilang isang tunay na huwaran ng kabutihang loob, dedikasyon at pag-ibig sa kapwa.